Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Sa ating Kongreso at Senado, merong wage increase. Yes po. Pasado na po sa Senado, yung Kongreso, wala pa rin, hindi gumagalaw. So, gusto kong tanungin si Attorney Luke, ano bang tingin natin dito sa mga wage increase bills na naka-file? At tingin mo ba, Attorney Luke, may pag-asa bang mataas ang minimum wage sa ating bansa? Sa Senado, Senbam, 100 pesos na ang inaprubahan. Doon sa House of Representatives, inaasahan natin from 150 to 750 na increase. In between that amount. Kaya medyo significant relative to yung mga paliit-liit na wage increase sa Regional Wage Board. Medyo significant naman dahil nararapat lang dahil sa taas ng inflation ngayon at hindi na talaga makakasya, hindi na kasya yung present level of wages sa cost of living o pangangailangan ng manggagawa. Ay, hindi na talaga kasya, Attorney Luke, no? Alam mo, sa mga manggagawa natin, matagal na nilang nararamdaman yan. Ngayon, sa hirap ng buhay ngayon, pati mga middle class, nararamdaman na rin yan, no? Yung taas ng presyo ng bilihin. Unang-unang tanong, yung 100 pesos sa Senado, tingin mo ba sapat na yon? Or tingin ng grupo ninyo, kulang pa rin yon, hindi pa rin maaabot yung kailangan ng ating mga kababayan? Of course, Senator Bam, any increase is welcome. Lalong-lalo na legislated ang gusto namin. Yun ang pinaglalaban namin kasi kapag legislated, it's the entire country that will benefit. Tama. This is in contrast to the wage fixing regionally determined by the Department of Labor Regional Wage Board. So any increase na 100, hindi pa siya kasya, Senbam. Kasi ang cost of living ng manggagawa ay pumapalo sa 1,207 pesos a day ayon sa computation ng Ibon. Tipid na computation yun. Matipid na yun. So kung dadagdagan mo 100, mababa pa siya. Mababa pa rin. It will mitigate. Oo, kumbaga, masaya tayo sa anumang increase, pero kung talagang tapatan to, Elaine, kung talagang tapatan to, kulang na kulang pa rin yan. Diba? Kulang pa rin yan. Hindi masasapat. So, itong nasa Senado, pasado na, so check, okay tayo. Yung Kongreso, Attorney Luke, tingin mo ba, anong percentage confidence mo na mapapasayang na at magagaya nila yung 100 peso increase sa Senado? Noong una, there is no other way but to really pass a wage increase in both houses. Kasi hindi madi-deny, Senbam, hindi madi-deny na starvation wages ang tinatanggap ng manggagawa. Tama. Can you imagine, ang regional wage boards na mga wage, wala ni isa dyan ang beyond the poverty threshold. And it will only amount, kapag cost of living ang pinag-usapan, to less than 1/2 of the cost of living and even lower. So there is really no reason why, and it is an imperative relative to the crisis that we are experiencing na talagang itataas. Ang problema namin, baka gamitin nila yung parang wage determination ngayon sa Regional Wage Board para sabihin, tinaas naman ng Regional Wage Board ang sweldo, so hindi na namin kailangan magtaas. Yun ang aming binabantayan. Kasi every year, Senbam, ang Regional Wage Boards natin, nire-review yung minimum wage. Once a year lang pwede i-raise ang wages. So ngayon, under process sila ngayon kasi dinirect ni President Bongbong Marcos na mag-review niya na ng wage after 1 year. So nag-review na sila, di ba? Ang aming worry is baka gamitin yon para madiskaril ang legislated wage increase. Okay, so merong utos na mag-review yung mga local wage board. Ang nais natin ay mapasa ito sa Senado at Kongreso. So ang tanong ko ulit, Attorney Luke, sa Kongreso, tingin mo ba anong percentage confidence mo na mapapasa ito sa Senado? Tingin mo ba makukuha natin ang oo ng Kongreso at masabayan nila ang Senado? My answer is yes, because it is an undeniable imperative na walang ibang way kundi itaas ang sweldo unless yung maliit na determination sa regional wage boards ay gagawing excuse para hindi matuloy ang pagpasa ng bill sa
House of Representatives. Okay. Itong wage increase na to, ang hinahanap lang naman talaga natin dito, matulungan natin yung ating mga kababayan na ma-match yung kanilang sweldo dun sa pangailangan talaga na pang araw-araw. Ngayon kasi, Attorney Luke, ang layo na niyan, di ba? Napakalayo na niyan. Yung tinatawag na minimum wage kasi, Elaine. Siguro, ano ba ito, Attorney Luke, mga 30 years ago, maybe nagmamatch yung minimum wage dun sa pangailangan ng tao. Tama ba yun, Attorney Luke? 30 years ago? Hindi naman ganun kataas ang disparity. Maybe. Ngayon talagang haba eh. Ngayon ang haba na. Kasi 1,207, imagine mo ang kailangan. So, many years ago, nagmamatch yan. Yung kinikita ng isang manggagawa tsaka yung kanyang pangailangan. Pero habang tumatagal yung panahon, yung gastos natin, yung cost of living, pataas ng pataas, yung kinikita ng manggagawa, same pa rin. Same pa rin. Hindi naman tumataas. So, kung tumataas man, kukunti-kunti lang. So, palaki ng palaki yung puwang na yan. At yung puwang na yan po, para sa akin alam ko si Atty. Luke, sang-ayon siya dito, responsibilidad ng lipunan yan na mapag-match natin yung puwang na yan. Yung puwang na yan, dapat mag-match yan. Either, yung mga kumpanya, dapat wag masyadong gahaman, makapag-share talaga sa mga tao, or yung gobyerno pumasok dyan, mag-legislated wage increase tayo, or yung abyuda o tulong ng gobyerno nandyan para mapunuan yung mga puwang. No? So yan yung pinag-uusapan namin ni Atty. Luke. Atty. Luke, may magandang word kang sinabi sa akin yung salitang living wage na pinag-usapan natin. At nagulat ako na yung living wage pala, yung hangarin na maabot ng bawat Pilipino ang living wage, nasa konstitusyon natin yun, Elaine. Nasa konstitusyon natin yan. Attorney Luke, baka you can tell us about that provision sa konstitusyon. Yes, Senator Bam, nasa Article 13, Section 3 of the Constitution, one of the rights of the workers is the right to a living wage. And as early as 2001, a living wage is defined by the National Wages and Productivity Commission as that level of wage which provide a decent standard of living for the workers. And it must be beyond mere subsistence, meaning to say it's even beyond the cost of living. And I would like to relate it to the just share in the fruits of production na karapatan din ng manggagawa. Tatagalugin ko yun, Elena. Nasa konstitusyon po natin na dapat lahat ng nagtatrabaho sa ating bansa kayang maabot ang isang sweldo o kita na kayang mabuhay sa ating kayang mabuhay ng kanilang pamilya. Okay, at hindi lang subsistence, hindi lang ibig sabihin noon isang kahig, isang tuka. Dapat may pang-Jollibee ka pa dyan, di ba, Attorney Luke, di ba? Yun ang ibig sabihin. May savings pa. May savings ka. Or kasi baka gusto mag-Jollibee, gamitin yung savings, di ba? Meaning may konti ka pang dagdag. Nasa konstitusyon po natin yan at responsibilidad po ng ating lipunan, ng ating gobyerno, ng ating mga kumpanya na tulungan ng ating mga kapwa Pilipino na maabot yan. So, Attorney Luke, maraming salamat. Sana mapadami pa ang ating usapin. Thank you very much po. Thank you very much, Senbam. At patuloy lang ang laban nyo para sa sahod. Alam ko na pakinggan ko kayo sa isang interview. Salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat, Attorney Luke Espiritu. Itong usapin na ito, Senbam, napakagandang tutukan dahil ito ay importante lalo na sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga talaga namang iginagapang para yung araw-araw ay mairaos. Oo, alam mo, Eileen, yung edukasyon, trabaho, sapat na kita, yan ang hinahanap ng bawat pamilya Pilipino. At yan po yung hangarin namin dito sa Rekta Agenda ng Masa. Yes, May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.